isang 29, isang 30. Ngayong October. Si Nercy, saka si Samuel. Alora, magandang hapon sa ating lahat, sa ating Panginoon. Magpupuri pa sa salamat sa panibagong privilege na pinagkaroon na sa amin ito upang tayo magkasama-sama at patuloy na mag-aaral ng kanyang mga salita. Alora, kumbaga, sikundahan ko lang ng konti yung testimonies kay Jenny. Papasalamat din ako na yung civil wedding namin, 31 years na kami. At yung sa hindi nga nakakaalam, yung sabi ko nga, yung akala ko itong October 14, 31 years ago, akala ko peke. Yung pala, totoo. Kasi, kumbaga, barkadahan nga kami noon. Talong-talong gamang sa atin na grupo namin noon kasi college kami. Kumbaga, barkadahan ng mga lalaki, barkadahan ng mga babae, tapos kami sa yung mga nagka-partner-partner. Kumbaga, sabi nga natin, sila wala na, kami narinig pa. Pero nangyari lang yun dahil sa biyaya ng Panginoon. Kung hindi ang Panginoon ang sentro namin, baka wala na rin kami. Kumbaga, lahat yun dahil sa Panginoon, kung ipagkakatiwala namin sa Panginoon, kumbaga, meron palang forever kapag ang Panginoon ang sentro. Alora, ang ating pag-aaralan, bilang pagpapatuloy ng ating series ng Colossians, naririto na tayo sa chapter 2 ng Colossians, verse 8 to 12. Ang sabi nga niya rito, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at manggarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. At dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay. Sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinuli hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig ng laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Ang mensahe ng Panginoon sa oras nito ay may titulong Alive in Relationship with Christ. At bago po tayo magpatuloy, manalangin po muna tayo. Lord God, purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Ama, sa Espiritu at katotohanan. Ikaw lamang ang Diyos na totoo, buhay, dakila at makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na walang hanggan. Ikaw ang Diyos ni Abraham, Isaac at ako. Maging ang Diyos na nagpapakilala sa atin personally, Panginoon. Ikaw ang personal God, Panginoon, na patuloy na nagpapaunawa sa amin kung ano ang tunay na karugan ng buhay, Panginoon. Banal ka, dakila ka. Ikaw, O Diyos, ang tunay na kababatid ng puso't isipan namin, Panginoon. Kaya minsan pa sa oras nito, lumalapit po kami, nagpapakumbaba, kinikilala na tunay nga na wala po kami maililihin sa iyo. Kaya patuloy kami humihingi, Panginoon, paglilinis, upang na sige tunay nga na maging katanggap-tanggap sa iyong harapan, Panginoon, ang aming pag-aaral na ito, Diyos. Patuloy mo kaming kalugdan, Panginoon, sa aming gawain at maging katanggap-tanggap na po, Panginoon, ng mga sandali ito, Diyos. Sa gabay at patnubay mo, sa Santong Espiritong ipinagkaloob mo sa iyong mga hinirang. Dalayan mo, O Diyos, na patuloy mo kami bigyan, Panginoon, ng karunungan at kaalaman upang mas maintindihan po namin ang nais mong ipabatid sa mga sandali ito, Diyos. Muli, sa oras ito, salamat po, Diyos, sapagkat patuloy mo akong binibigyan ng pribileyo na maging taga-pagpahayag ng iyong mga salita, Panginoon. Kaya nga dalayan ko, O Diyos, na patuloy mong tulungan ang iyong balingkod,
ipagkaloob, Panginoon, ang special anointing upang na sa iyo maihapayag ko na may kasimplihan at maubod, Panginoon, ang mga pangailangan spiritual ng bawat isang naririto at makakapakinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon. Dalayan ko nga po na tunay niya, Lord God, hindi lang po ito mapapakinggan, Panginoon. Bagkos, ang mga katotohanan mula sa iyong mga salita ay matanim sa mga pinakamatabang bahagi ng puso, Panginoon, upang na sa iyo. Tunay nga na gamitin po, i-apply, Panginoon, ang mga parolang ito. Sapagkat tunay nga na nararanasan lang namin, Panginoon, na buhay ka sa aming mga buhay kung ginagamit po namin ang mga salita mo, Panginoon. Lord God, patuloy yung pinagkakatiwala, Panginoon, ng mga sandaling ito, Diyos. Sa ilang pong papuri, parangal at pagsamba sa tayong mga lamang ng iyong anak na si Jesus na ang Panginoon sa sarili sa kapatiran. Amen. At dito nga sa ating pag-aaralan, alive in relationship with Christ. O buhay na pakikipag-isa o relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Itong ating pag-aaralan na text, kumbaga, magiging maingat tayo, sensitibo tayo, kasi may mga talata na kung hindi ka magiging maingat, kumbaga, baka maging mali ang pagkaunawa. Pero dito, kailangan natin ng gabay at pagtubay ng Santong Espiritu para na sa gayon, ang katotohanan mula sa mga salita niya, ang siyang tutulong sa atin na tanggapin natin ang mga katotohanan nito sapagkat ito'y bahagi ng ating maglakad sa ating buhay pananampalataya. Alam naman natin na si Satanas is the master of spiritual counter o counterfeiter. Kumbaga pag sinabi mong counterfeiter, kumbaga isa siyang deceiver, isa siyang manlilinlang. Kapag sinabi mong counterfeiter, kumbaga may mga bagay siyang ginagawa na pilit niyang ginagawa na parang totoo. Pero kaya ng counterfeiter, ibig sabihin, pilit niyang ginagawang totoo, pero in reality, mali. Kumbaga dinadaya lamang niya. Kumbaga kunyari totoo, pero in essence, mali. Alam natin na si Satanas is a great liar. Kumbaga yan ang kanyang katangian at pagkakakilala. Katulad halimbawa na marami na nagsasabing Christian community sila. Christian denomination sila. Pero, ang ginagawa nila, kumbaga, pinapractice nila yung mga bagay na malinaw na salungat sa tinuturo ng salita ng Diyos. Salungat sa salita ng Diyos. Sa katotohanan mula sa salita ng Diyos. Di ka nga. Kumbaga kinaka-counterfeit nila, katulad halimbawa, dahil sinasabing ang Diyos ay pag-ibig, kahit alam na natin kasalanan, pilit nilang i-practice para lang mag-please ang tao. Pero, hindi. Kumbaga, katulad na, sinasabi nila kasi love, God is love. Pero kinakalimutan natin na ang Diyos din ay makatarungan. God is just. Kung meron siyang love, meron din siyang wrath. Kumbaga dapat nating maintindihan na dapat nating tanggapin kung ano ang katangian o attributes ng Diyos. At dito, kumbaga sinasabi nga sa Proverbs 27, 5 and 6, better is often rebuked than hidden love. Wounds from a friend can be trusted, but an enemy multiplies kisses. Ang sabi sa Tagalog, mas mabuti ang panunumbat ng hayagan kaysa ipakita mong wala kang pagmamahal. Kumbaga mas magandang i-correct mo. Yung pag-correct mo dahil sa mahal mo siya, ipinakikita mo mahal mo siya, mahalaga sa sayo. Kaysa na, kumbaga, may pakinabang sa arpas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaway. Ibig sabihin, hinahalkan mo nga, sinasakayunan mo, pero parang halik lang pala yung puntas nila. Mas maganda yung i-correct mo na, pero alam mo, bahagi yun ng pagtutuwid ng pagmamahal mo sa kanya. At dito nga sa ating text, kumbaga, may paalala si Apostol Pablo na maging maingat.
Maging maingat kasi may mga sinasabing itong mga aral na ito, baka madaya ka, ika nga. Maging sinasabi rin sa 2 Timothy 4:3-4, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust they shall heed to themselves teachers having itching ears, and they shall turn away from their ears from the truth and shall be turned unto fables. Kumbaga, malinaw sinasabi ni Pablo na darating ang panahon na maghahanap ang mga tao yung mga bagay na gusto lang nilang mapakinggan. Kumbaga, kung nilang yung mga pabor lamang sa kanila. Noon pa sinabi ang mga talatang ito, what more sa panahon natin ngayon. Kaya dito sa ating pag-aaralan, ang sinasabi nga, alive in relationship with Christ. Buhay na relasyon sa ating Panginoon, Jesucristo. Meron tayong dalawang main points. Una, no real relationship with the living Christ can lead you astray. Kumbaga, kung wala kang tunay na relasyon sa buhay na Panginoong Jesucristo, ito'y delikado kasi pwede kang maniligaw, pwede kang madaya, pwede kang mapalayo. Kaya nga sabi niya ito sa verse 8, ang sabi, mag-ingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral. Ang sabi, mag-ingat kayo. Isang babala, isang warning na sinasabi, a warning, do not be cheated by philosophies and traditions. Kasi nga, ang sabi ni Apostol Pablo, na mag-ingat kayo kasi dito sa iglesia ng Colossians, kung maaalala natin, merong mga maling aral o mga bulaang tagapagturo na kung ano-ano yung kanilang itinuturo, di tama. At ang sabi nga niya rito, walang kabuluhan, mag-ingat kayo sa mga walang kabuluhan at mandarayang aral at hindi nasasalig kay Kristo, kundi sa sabi-sabi ng matatanda at sa mga tuntunin ng sanlibutan. Ibig sabihin, tuntunin ng sanlibutan. Ibig sabihin, yung mga pinaniniwalaan ng mundo ito. Pero alam naman natin na ang naghahari sa mundo ito ay ang kaaway. Ibig sabihin, pinaniniwalaan mo yung mga kinasasanayan ng mundo ito. Ang paalala ni Pablo, mag-ingat kayo. At dito, kumbaga ang sabi, hindi siya nakabase sa Diyos, kundi sa mga pinaniniwalaan ng tao. Tayo, kumbaga, dapat maging mahingat. Ngayon, ang sabi naman, maganda. Maganda kung ikaw ay talagang may kagustuhan mong mabatid ang katotohanan. Kasi pag sinabi mong philosophy, kasi sabi yan, mag-ingat kayo sa mga philosophy and traditions. Pero pag sinabi mong philosophy, katulad yan, yung mga redaksi natin, mga nag-aaral. Kung baga, bahagi yan para sa futuro nila, Pero ang sabi, mag-ingat. Mag-ingat in the sense na pag sinabi mong philosophy, maganda ang ibig sabihin ng philosophy. Kasi ang ibig sabihin ng philosophy, gusto mong may matutunan. Love of wisdom, ang philosophy. Pero, ang sabi nga rin niya rito, na sa Proverbs 4:7, unahin mo sa lahat pagtuklas ng kaalaman, ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. Ibig sabihin, ang philosophy o yung pagbabatid mo na mabatid mo ang katotohanan, maganda siya. Pero ang sabi, maging maingat ka lamang. Kasi ang sabi ni Pablo, maging maingat kayo upang hindi mabihag ninuman sa pamamagitan ng walang kabuluhan at mandarayang aral. Kasi kung hindi ka maging maingat, maging si Pablo, ang paalala niya sa 1 Corinthians 3:19, for the wisdom of this world is foolishness in God's sight, as it is written, he catches the wise in their craftiness. Kung baga maging maingat ka kung anong klaseng wisdom, kung anong klaseng karunungan ang ipinapasok mo sa isipan mo. Maging maingat ka, Kasi, kung hindi ka magiging maingat, alam naman natin na ang kaaway
Kumbaga, naghihintay lang yan ng bibig tamahin. Naghihintay lang siya ng darayain. Kaya nga sabi ni Pablo, mag-ingat kayo. Kasi nga, Satan is a deceiver, master of lies, counterfeiter. Akala mo tama, pero hindi. Hindi tama. At dito, kumbaga, kung maghahanap ka ng wisdom, kung gusto mo ng karunungan, ang the best na wisdom ay ang kalooban ng Diyos. Kumbaga, the fear of the Lord is the beginning of wisdom, and knowledge of the Holy One is understanding. Sa Proverbs 9:10. Kumbaga, ang basehan natin ng tunay na karunungan ay ang karunungan nagmumula sa Diyos. Kaya kapag yung salungat sa salita ng Diyos, mag-stop ka. Ang basehan natin ng karunungan ay karunungan mula sa Diyos at hindi karunungan mula sa tao. Yun yung pinapaalala sa atin. Kasi, kung maaalala natin, yung philosophy na tinuturo dito sa iglesia ng Colossians, kumbaga meron siyang strange mix ng Gnosticism, Greek philosophy, focal mystery, local mystery, religion, Jewish mysticism. Kumbaga nabahagian na natin yan sa mga nakaraan natin pag-aaral. At dito, dahil sa mga pinapasok na aral nito, kumbaga ginugulo nila, dinadaya nila, o nililin lang nila ang isipan ng mga mananampalataya doon sa iglesia ng Colossians. Ganon din ang paalala sa atin, na kung hindi ka magiging maingat, pwede kang malinlang, hindi ka ma. Kung maaalala natin, maging sa iglesia ng Galatians, kumbaga, ang tinuturo ng mga false teachers sa iglesia ng Galatians, kumbaga, yung ritual o yung pagsasagawa ng circumcision o yung pagtutuli, ika nga. At dito, tinuturo rin nila yung, kumbaga, yung pagsamba sa mga araw, special na araw, buwan, seasons, and years, na makikita natin, halimbawa sa Galatians 4:10, ipangiling ninyo ang mga araw, mga buwan, mga panahon, at mga taon. Kumbaga, makikita natin na binibigyan nila ng focus ang mga bagay na yan, na parang napakahalaga ng mga bagay na yan, na hindi kayo magiging, hindi kayo maliligtas, hindi kayo mapapatawad, hindi magiging ganap ang inyong maligtasan kung hindi nyo ipapractice ang mga bagay na yan. Ngayon, dito sa Iglesia ng Colossians, dito sa series natin sa Colossians, dito sa verse 11 natin kanina, ang sabi nga, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinulit hindi sa laman. Kumbaga, ang sabi niya rito, dahil sa ang sabi rito, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo'y tinulit hindi sa laman. Ibig sabihin, binibigyan din nila ng emphasize yung kahalagahan ng pagtutuli. Kumbaga, pinakikita rin dito. At dito, makita rin natin na pagdating sa verse 16 ng Colossians chapter 2, ang sabi niya rito, kaya't huwag na kayong pasasakop sa anumang tuntunin tungkol sa pagkain o inumin, tungkol sa kapistahan, sa bagong buwan, o sa araw ng pamamahinga. Sa verse 21 ng chapter 2, huwag kayong hahawak nito, huwag titigin yan, huwag hihipo niyon. Kumbaga, ipinopokus nila, ipinakikita nila, they emphasize certain food and drink along with keeping religious festivals and Sabbath days. Kumbaga, huwag kayong kakain ito, bawal ito, huwag niyong gagawin yan. Kumbaga, kung maaalala natin, sa Pilipinas marami niyan. Lalo na kapag mahal na araw. Kapag mahal na araw, huwag kang maliligo kapag Biyernes Santo. Huwag kang kakain ng karne. Kumbaga, kapag yung Ash Wednesday, pag-alala ng galing tayo sa abo. Mga rituals, ika nga. At kapag yung Pasko, dapat makumpleto mo yung siyam na araw na simbang gabi. Lahat yan mga pamahiin. O kapag yung mga salamikain na huwag kang magwawalis sa gabi. Kasi malas yan. Dahil napakarumi mo na, nagtesta kayo ng gabi, huwag nyo linisin. Mga pamahiin, mga kasabihan. Pero ang makikita natin dito na it all detracted from the person and work of Christ, and it provided a basis for people who kept the man-made rules to glory in the
selfless. Na para bang ang dating ay inilalayo nila sa focus na dapat ang sentro ay si Jesus Christ. At dito, kumbaga, ang nangyayari na para bang kapag natutupad mo to, nagagawa mo to, para bang may self-glory ka. Katulad na noon, nung gustong-gusto natin kumpletuhin yung simbang gabi, siyam na araw na simbang gabi, kasi sabi natutupad daw yung request mo kapag kumpleto yung siyam na araw mong pagsisimbang gabi. Kumbaga, hindi totoo. Kumbaga dito, makita natin, kung titingnan mo, akala mo ay tama. Kung titingnan mo, akala mo maganda. Akala mo matuwid. Pero, kumbaga, wala talaga siyang nagiging tunay na kapakinabangan kasi ang naitataas ay ang sarili. Pero, deep inside, inwardly, sa puso, walang nangyayaring pagbabago. Kumbaga, kung ano lang yung nakikita. Pero ang sabi, kumbaga, meron bang nangyayari sa tunay mong relasyon sa Diyos? May nangyayari ba sa puso mo, sa tamang motibo mo, sa paglilingkod mo sa Diyos? Wala. Kumbaga, mga panlabas na gawain. At ang sabi nga niya rito, only Christ and the new birth can change the heart. Tanging ang Panginoong Kristo lamang ang siyang magiging susi para tayo magkaroon ng isang tunay na pagbabago. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga, sa panahon natin, kumbaga, may iba't ibang mga denomination, mayroong extreme legalism, bawal yan, bawal ito, huwag mong gawin yan, hindi tama yan. Meron namang extreme liberalism, masyadong maluwag. Kumbaga sa sobrang luwag, kumbaga parang ina-accept mo na lahat kahit alam mong kasalanan. Pero parehas sa extreme legalism, liberalism, kumbaga parehas na mali. Ang pinapaunawa sa atin dito, katulad nga halimbawa sa Matthew 13:24-30. Ito yung paninhaga o parable ng the wheat and grass, damo at trigo, na kung saan ay ang sabi, turo ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, merong taniman na may tanim na trigo at merong may tumubong mga damo. Ang sabi ng tagapagtanim, tagapag-alaga, bunutin natin yung damo para hindi maapektuhan yung trigo. Pag sinabi kong damo, ibig sabihin, hindi siya talagang bunga, hindi siya mapapakinabangan, damo siya eh. Imbes yung trigo, yun yung mapapakinabangan mo, yun yung aanihin mo. Gagawin pa rin na gagawin mong tinapay. Kumbaga yun yung damo trigo. Pero pagdating sa verse 29, dapat natin maintindihan na lahat ng bagay, kahit pabayaan mo yan, o sige, parehas silang lumago, pero alam naman ng Diyos ang lahat ng bagay at walang nakakalilid sa Diyos niya. Ang sabi sa verse 29, huwag, sagot niya, baka mabunot pati trigo, hayaan na ninyong lumago kapwa hanggang sa anihan. Pag-aani, sasabihin ko sa mga tagapag-ani, tipunin muna ninyo ang madamo at inyong pagbigkis-bigisin upang sunugin at ang trigo'y inyong tipunin sa aking kamali. Ibig sabihin, sige, parehas na tutubo. Yung damo at yung trigo, yung totoo at hindi kapakipakinabang. Pero walang nakalilihim sa Diyos. Walang nakalilingid sa Diyos. Lahat ay alam ng Diyos, ika na. Sa takdang oras, sa takdang panahon, paghihiwalayin ang trigo at ang damo. Ang damo ay susunugin. Ibig sabihin, kaparusahan. Imbes yung trigo, itatabi, ilalaga, may pakinabang. Kung baga dito makita natin na sa ating paglalakad sa ating buhay, pananampalataya, kumbaga, dapat natin saliksikin mabuti
na ano ba talaga, yung kumusta ba talaga ang relasyon natin sa Diyos. At dito, tatanungin natin na, pababayaan mo tumubo parehas yung damot trigo, paano natin malalaman kung sino ang tunay na lumalakad sa buhay pananampalataya, sa true Christianity. Kumbaga, malinaw na ang ating magiging sentro dapat, walang iba, yung relasyon natin sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, magkaroon tayo ng tunay na buhay na nakasentro sa ating Panginoong Kristo. Kumbaga, siya ang sentro. Kasi kung hindi ang ating Panginoong Kristo ang sentro ng ating paglakad, kung wala tayong tunay na relasyon sa ating Panginoong Kristo, pwede kang malinlang, pwede kang maligaw, pwede kang madaya. Yun yung una. Pangalawa na pinapaalala sa atin, a real union with the living Christ is all that we need. Ang tunay na pakikipag-isa sa buhay ng Kristo ang siyang tunay nating kinakailangan. Sa verse 9, ang sabi nga niya rito, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Sub-key points natin una, because Christ is the eternal God in human flesh. Sa English, ang sabi niya rito, for in Him the whole fullness of deity dwells bodily. One of the most direct and clear statements of the deity of Jesus Christ. Kapag may nainkontro kayo na sinasabing hindi Diyos si Jesus Christ, yan ang panghawakan natin. Isa na malinaw na si Jesus Christ ay Diyos. At dito, kumbaga, kung maaalala nga natin, sa iglesia ng Colossians, kung saan yung series natin pinag-aaralan, isa sa aral na sinasabi nila ron, na hindi raw pwedeng maging tao si Jesus Christ kasi, kumbaga, kasi nga ang laman o ang magiging tao ay ang kakabit nun ay yung kasalanan. Idinidinay nila na naging tao si Jesus Christ. Isang aral na sinasabi dun sa iglesia ng Colossians. Pero, dito makikita natin na si Apostol Pablo, ang itinuturo niya, ipinaunawa niya, na si Jesus Christ ay 100% full deity sa kanyang pagka-Diyos. At 100% siya sa kanyang complete humanity ng pagiging tao ni Jesus Christ. Kaya nga, naniniwala tayo na sinasabi nga ni Pablo rito na si Jesus Christ 100% man, pero 100% God siya. Kaya nga sabi doon sa verse 9, sapagkat ang buong kalikasan ng Diyos, ng Diyos ay na kay Kristo nang siya'y maging tao. Kumbaga na kay Kristo nang siya'y maging tao. Kumbaga, yung divine nature ay malinaw ipinakikita sa mga talatang ito, at dito makita natin na, kumbaga, ang Diyos ang siyang may control ng lahat ng mga pangyayaring ito. At dito makita natin na sinasabi niya na yung fullness refers to the totality of divine powers and attributes na meron din ang ating Panginoon sa Kristo. At kung maaalala natin, maging sa John 8:58, ito yung bakit gustong batuhin ng mga Israelita si Jesus Christ. Ang sabi ni Jesus Christ sa John 8:58, Jesus said unto them, verily, verily, I say unto you, before Abraham was, I am. Sinasabi ko sa inyo, bago ipinanganak si Abraham, ako na. Kasi nga, kumbaga masyado nilang itinataas yung mga Israelita, si Abraham. Pero sinabi rito ni Jesus Christ na
bago pa si Abraham, ako na, I am, sabi ni Jesus Christ. Kumbaga, pinakikita yung pagka-Diyos na before Abraham, kumbaga, existed na si Jesus Christ as God. At dito, ang nais paunawa rito ni Pablo na sa pagkakatawang tao ni Jesus Christ, yung pag-incarnate sa pagkakatawang tao ni Jesus Christ, na isinilang siya sa pamamagitan ng isang birhen na malinaw na sinasabi sa salita ng Diyos. At dito, kumbaga, sa kanyang pagkakatawang tao, dapat din natin maintindihan na hindi kailanman nagkasala si Jesus Christ. Hindi siya nagkasala. Ngayon, dapat din natin maintindihan na kailangan magkatawang tao ni Jesus Christ kasi nga, kumbaga, yung mga kasalanan ng tao ay tinako niya nung siya'y mamatay sa krus ng Kalbaryo. At sa pagkakatawang tao ng ating Panginoon sa Kristo, kumbaga, naintindihan niya kung ano yung nararamdaman ng isang tao. Yung mga emotion natin, yung mga nararamdaman natin, yung mga lungkot at saya natin, naranasan niya. Yung panghihina natin, naintindihan niya. Kasi nagkatawang tao siya, kahit siya'y Diyos. Kaya nga sabi rin sa Hebrew 2:17, kaya't kinailangang matulad sa kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan, kumbaga sa kanyang mga kapatid, kasi may mga kapatid si Jesus Christ sa kanyang pagiging tao. Sa gayon, siya'y naging isang dakilang saserdote, mahabagin ng tapat, naglilingkod sa Diyos, at naghahandog ng hain sa ipagpapatawad ng mga kasalanan ng tao. Kumbaga siya ang naging dakilang saserdote natin sa kanyang pagiging pagkakataon tao. Sa pagdating sa 4:18 na Hebrew, ang dakilang saserdote natin ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paray pinusos siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kumbaga, dapat natin maintindihan na kumbaga si Jesus Christ, kumbaga, nagkatawang tao siya, bagaman siya'y Diyos. At dito, ano pang hahanapin natin, ano pang kakailanganin natin, ang parang ang nais paunawa ni Pablo, na meron dumadaya sa inyong maling aral. Ano pang hahanapin? Ano pang hahanapin nyo? Kumbaga, naintindihan niya, naunawa niya mga nararanasan nyo. At dito, kumbaga, dapat din natin maintindihan na itong mga false teachers na to, naghahanap sila ng mga kasama sa kanilang nasasalakan. At dito, makita rin natin na sa pagkakatawang tao ni Jesus Christ, kumbaga, meron din bilang mga nagtuturo na tao lang daw si Jesus Christ at hindi Diyos. Kumbaga, dito sa iglesia ng Colossians, may sinasabi sila, hindi sila naniniwala, may nagtuturo sa kanila na hindi nagkatawang tao si Jesus Christ. Pero may mga aral din na nagsasabi, si Jesus Christ ay tao lamang, hindi Diyos. Pero ang paniniwala natin, mali na sinasabi ni Pablo, full deity nasa sa kanya nung siya'y nagkatawang tao. Katulad halimbawa, kagabi, kumatok si Nathaniel. Gusto niyang makipag-usap, gusto magtanong. Kasi siguro na-encontro niya sa eskola. Kasi siguro sa eskola, lalo na sa mga school ngayon, maraming mga Musulmano. Siguro may nag-encontro sa akin at pinapasok siguro yung mga turo ng Musulmano. Kaya nagtanong siya sa akin. Sabi ko, hindi. Si Jesus Christ, kumaga, Diyos siya na nagkatawang tao. Kumbaga, kahit ipasok nila yan, pero ang isang katotohanan, kumbaga, mas nauna si Jesus Christ bago pa si Muhammad. Kasi pinipilit nila na si Jesus Christ daw ay isang propeta lang. Kasi hindi niya maniniwala ng Musulman. Pero malinaw na sinasabi si Jesus Christ ay Diyos na nagkatawang tao. At dito, makikita natin na
yung kaligtasan, isang biyaya na ang Diyos, kasi kung paano kung maligtas, itatanong siya. Kasi ang tunay natin kalagayan, patay tayo. Katulad ng isang patay, hindi magre-responde ang isang patay kasi napatay siya eh. Magigising lamang siya, magre-responde lamang siya kung mabubuhay ang kanyang kalagayan. Kumbaga, ayun, naintindihan. Sa biyaya ng Diyos, kumbaga, pero blessed pa rin kasi para tanungin ka ng mga ganung bagay. Kumbaga dito sa pinag-aaralan natin na Jesus Christ is the eternal God in human flesh. Sa kanyang pagkakatawang tao. Sa verse 15 niya, ang sabi nga niya rito, si Kristo ang larawan ng Diyos na di nakita at siyang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Malinaw na sinasabi. At ang sabi nga niya rito, a relationship with the eternal God in human flesh is all we need. Yun ang tunay nating kinakailangan. Kaya nga dito, kumbaga, makakalungkot lang kung minsan na katulad halimbawa, ang pananaw ng iba sa JPF ay isang ordinaryong samahan lang ng mga Pilipino, kapatiran ng mga Pilipino. Yun ang pananaw ng iba. Pero hindi. Kumbaga, tayo, iglesia, sama-sama tayong mga nananampalataya sa ating Panginoong sa Kristo. Hindi tayo ordinaryong samahan lamang. Kasi yun ang pananaw ng iba na sasama sa church kasi akala nila ordinaryong samahan lamang o organisasyon. Hindi po. Kumbaga tayo magkakasama, magkakapatiran kasi tayo'y mga nananampalataya, naniniwala sa ating Panginoong Diyos na tagapagligtas. Pare-parehas ng makasalanan na itinutuwid, nililinis para makalakad ng tama ayon sa kalooban ng Diyos. Kumbaga, yun ang tanang kailangan natin, ang tunay na magkaroon tayo ng tunay na relasyon sa ating Panginoon. Pangalawa, na pinapaalala sa atin, because with the living Christ we are made complete. Sapagkat kung kasama mo ang buhay ng Kristo sa buhay mo, tayo ay nagiging ganap. Sa verse 10, at dahil sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, naging ganap ang inyong buhay, sakop niya ang lahat ng kapangyarihan at kapamahalaan. Ang sabi niya rito, filled in Him, ang sabi niya rito, naging ganap. Yung idea of being complete is related to the Greek word used for the fullness of deity in Christ. Yung buong pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo. Doon nga sa verse 9, sabi ni Pablo, Christ has the fullness of deity dwelling in Him. You are in Him, thus you have been made full in His fullness. You don't need anything else. Hindi mo na kailangan pa ng iba. Ano pa nga hanapin mo? Sa Living Bible Translation, ang sabi niya rito, you have everything when you have Christ and you are filled with God through your union with Christ. Ano sabi sa Living Bible Translation? You have everything. Nasa sa inyo na lahat. Ang sabi, nung makipag-isa kayo, kanino? Kay Jesus Christ. Kaya nga nagiging ganap ka, kumpleto ka, fullness ka. Walang kulang, walang labis, kumpleto. Kung meron kang relasyon kay Jesus Christ, ika nga. Katulad halimbawa, isang baby. Ang isang normal na baby kapag ipinanganak, kapag ipinanganak, kompleto siya. May kamay, may ulo, may mata, may ilong, may bibig, may paa, may katawan. May pag-aari, kung ano mang pag-aari niya, ika nga. Kompleto siya. Ngayon, hindi katulad ng
sa manok na magiging itlog muna na para ma-develop yung sisiw o ng manok o ng pato, ika nga. Hindi katulad ng isang palaka na nagiging butete muna bago siya maging palaka. Pero sa tao, maging sa buhay spiritual natin, nung tanggapin mo si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, kumpleto ka na. Ganun lang, katulad ng isang normal na bata kapag isinilang, kumpleto na siya, ika nga. Yun ang nais natin ipaunawa na sa buhay spiritual natin, nung magkaroon ka ng relasyon, personal relationship kay Jesus Christ, kumpleto ka na, ganap ka na, complete. Ang sabi, naging ganap ka na. Ang sabi dito. You get everything in Christ the instant you've been born again, you're joined to Him in such intimate way. Kumpleto ka. Ang sabi nga sa 2 Peter 1:3, His divine power has given us everything we need for a godly life through our knowledge of Him who called us by His own glory and goodness. Kumbaga, His divine power has granted, ibinigay na sa iyo lahat ng kailangan mo pertaining na may kinalaman sa buhay at kabanalan. Kumbaga, yun yung sabi. Ngayon, yung reality na kung minsan hindi mo siya lubusang pangnaintindihan. Hindi mo pa siya lubusang naunawaan. Kaya kung minsan, kahit tinanggap mo na si Jesus Christ, na born again ka na, minsan, merong slow, merong mabilis. Kasi depende sa iyo kung paano mo siya mas naunawaan. Depende sa iyo kung paano mo siya mas ina-apply sa buhay mo. Pero kumpleto ka na. Depende kung paano mo siya i-apply. Kung paano mo siya panghawakan. Pero kumpleto ka na nung meron ka na relasyon sa ating Panginoong sa Kristo. Kumpleto ka na. Depende kung paano mo siya panghawakan. Kaya may mabagal, may nagpapausa, may mabilis. Yun ang nais ko unawa. You are complete. You are, naging ganap ka na. Ang sinasabi niya rito. Kumbaga dito, lahat ng mga pagpapalang spiritual, nung tanggapin mo, si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, kumbaga, nasa sayo na. Yung pangatlo na pinapaalala sa atin, because with the living Christ gives us power over sin. Sapagkat sa pagkikipag-isa sa buhay ng Kristo, meron tayong kakayanan na mapagtagumpayan ang kasalanan. Meron tayong kakayanan. Ang sabi nga niya rito sa 11:12, dahil sa pakikipag-isa kay Kristo, kayo tinuloy hindi sa laman, kundi sa pagwawaksi ng masamang hilig na laman. Ito ang pagtutuling mula kay Kristo nang kayo'y bautismuhan, nalibing kayong kasama ni Kristo, at muling nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. Kung unawain natin, ang karamihan sa mananampalataya sa iglesia ng Colossians, kumbaga, mga hintil. Kumbaga tayo, kumbaga, ibig sabihin, pag sinabi ng hintil, hindi siya Israelita, maging tayo, consider us Gentiles, At dito, siyempre, kung mga karamihan sa mga miyembro o mananampalataya ng Colossian Church ay mga Gentiles, siyempre, hindi sila nakaranas ng physical circumcision. Hindi sila nakaranas ng physical na pagtutuling na tinatawag. Pero, ang nais paunawa ni Pablo na sinisigurado niya na kayong mga mananampalataya dyan sa iglesia ng Colossus, hindi man kayo nakaranas ng physical na pagtutuling na tinatawag, kasi yun yung nais ipabatid, ituro ng mga false teachers, pero kayo tinuli na spiritually. Kaya nga sabi, kumbaga, kayo tinuli hindi sa
sa laman, kundi sa pagwawaksin ng masamang hilig na naman, ito ang pagtutuling mula kay Kristo. Ngayon, para mas maintindihan, walang mali siya. Pag sinabi mong pagtutuling kasi, kumbaga, ito yung tutuliin, liguwain, bubukod yung balat sa laman. Yun ang pagtutuli. Ngayon sa larangang espiritual, ika nga, kayo'y tinanggal na, kumbaga yung kasalanan, tinatanggal na sa laman. Yun ang espiritual na pagtutuli. At dito, kumbaga, yun yung nais ipaunawa ni Pablo. Kaya hindi nyo na kailangan ganapin yung sinasabing magiging ganap daw ang inyong kaligtasan kung kayo'y magpapatuloy pa. Yun yung sinasabi ni Pablo sa mga nasa iglesia ng Colosas. At dito, kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, na our spiritual circumcision meant the putting off of the old man, kumbaga yung spiritual circumcision o yung spiritual na pagtutuloy na tinatawag ay pagtatanggal ng dating ikaw, yung old habits mo, yung mga kinasanayan mong mali, mga kasalanang kinasanayan mo, yun ang tinatanggal, ikama, sa spiritual circumcision na tinatawag. Yun yung nais paunawa ni Pablo. Kaya nga sabi nga niya rito, putting off denotes both stripping off and casting away. Tinatanggal na. Katulad halimbawa, kapag yung, halimbawa, nagtrabaho ka, o naglaro ka, pawisan ka, ang dumi-dumi mo. Kumbaga, siyempre, kung pinagpawisan ka, ang dumi-dumi mo, ang baho-baho mo, huhubarin mo yung damit mo, maliligo ka, magsusuot ka ng bago. Yun ang sinasabi. Kumbaga, tinatanggal mo, tatapon mo, papalitan mo, at magsusuot ka ng bago. Yun yung spiritual circumcision kasi nga tinatanggal mo na yung dating ikaw. Yun yung nais ipaunawa ni Pablo. At dito, ang pinaunawa niya na dahil nga sa ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, meron ka ng kakayanan at magagawa mo ng mapagtagumpayan ang kasalanan. Kaya nga sabi kanina, kumpleto ka na. Depende na lang kung paano kung ano yung pagkaunawa mo, kung paano mo pinangahawakan, kung paano mo i-apply ang mga katotohanan dito. Kaya nga sa English, sabi niya rito, in Him also you were circumcised with the circumcision made without hands, by putting off the body of the flesh by the circumcision of Christ, having been buried with Him in baptism, in which you were also raised with Him through faith in the powerful working of God who raised Him from the dead. Kumbaga, sa isang may relasyon sa ating Panginoon sa Kristo, hindi na yung pagtutuli ang siyang sadyang mahalaga. Kumbaga, ang sinasabi nga niya rito, this was the Colossians and Gentiles' conversion, the inward circumcision of the heart, by which they entered on the blessings of the new covenant. Bagong kasunduan, bagong tipan, ika nga. Hindi na yung pagtutuli. At ang sinasabi nga niya rito, Christians don't need to be circumcised, they need to be baptized. Hindi na yung pagtutuli, bagkus yung pagbabautismo ang bagong covenant natin sa ating Panginoon Diyos. Kumbaga, by the circumcision of Christ, buried with Him in baptism, Paul says these Gentile Christians find their true circumcision in their baptism.
Kumbaga, ito yung pinaunawa. Kaya nga sabi kanina, kumbaga, kasama ka ng namatay, nabuhay sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, dapat din natin maintindihan na maging sa Old Testament, kumbaga, may tinuturo ang Old Testament na dalawang klaseng circumcision. O sige, gusto niyo na pagtutuloy na tinatawag ko yung maging ang Old Testament may tinuturing klase ng circumcision. Sa Deuteronomy, ang sabi niya rito, 10:16, circumcise your heart and don't be stick naked any longer. Kung ibig sabihin yung puso, ang tunay na mabago. Maging sa Jeremiah 4:4, ang sabi niya, tugdin ninyo ang inyong tipan at italaga sa paglilingkod sa akin ang inyong buhay kung hindi mag-aalab ang buot ko dahil sa inyong di masumpong na kasamaan. Sa 9:25, sinabi pa ni Yahweh, darating ang panahon, parurusahan ko ang lahat ng sinuli, ngunit ang puso'y hindi nababago. Mas mahalaga yung sincere baptism shows the real circumcision of the heart. Kapag yung nabautismohan ka, naintindihan mo kung bakit ka nagpabautismo. Ibig sabihin, talaga, merong pagbabagong nagaganap sa puso mo. Meron lang mabilis, may mabagal, pero meron. At dito, ang isang pinaunawa sa atin, ika nga, na what is important, the spiritual cutting away of the works of the flesh that Jesus performs in the life of every believer. Katulad ng awit kanina, binabago niya ako araw-araw. Kumbaga, kasi nga sa paglakad natin, hindi pare-parehas. Pero ang sabi, kumpleto ka na. Kumbaga, ang importante, naiintindihan mo ba yung tunay na relasyon mo na nabago ka nga ba? Naunawaan mo ba talaga yung aral relasyon mo sa ating Panginoon sa Kristo? At dito, ang isang sinasabi na ang isang mananampalataya, kumbaga, may kakayanan siyang mapagtagumpayan ang mga gawa ng kasalanan. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ngayon, yung mensahe natin, ang sabi niya rito, alive in relationship with Christ. Buhay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Buhay na relasyon. Pag sinabi mong relasyon, hindi mawawala. Kung tinanggap mo na si Jesus Christ bilang personal Lord and Savior, nangyarihan lang yan. Hindi mawawala yan. Katulad ko, halimbawa, tatay ako, may mga anak ako, si Sheya, si Sam, si Paige, si David. Kumbaga, hindi mawawala yung pagiging anak nila sa akin, pagiging tatay ko sa kanila. Pero, ang tanong, yung fellowship. Kumbaga, yung fellowship ba ng tatay at anak, meron. Ikaw ba, kumusta ba ang relasyon mo, fellowship mo sa Diyos? Malamig ba? Mainit ba? Katulad ko sinasabi sa Revelation. Isusuwa kita kung hindi ka mahilig ba. Kumbaga, yung relasyon hindi nawawala. Pero ang tanong, buhay ba yung relasyon mo sa Diyos? Buhay ba yung relasyon mo sa ating Panginoon sa Kristo? Na sinasabi mong may relasyon ka sa Panginoon sa Kristo pero lagi Biyernes Santo ang pang. Buhay ba?
Buhay nga ba ang relasyon mo sa ating Panginoon Jesucristo? At dito, siyempre, yung relasyon natin sa ating Panginoon Jesucristo, kumbaga, nakaka-apekto yan sa kapwa natin. Oo, yung relasyon mo, kung buhay, salamat. Kumbaga, magiging good blessing ka sa kapwa mo. Pero kung ang relasyon mo ay patay, matitisod pa si kapatid sa iyo. Buhay nga ba ang relasyon mo kay Kristo? Tanungin mo yung sarili, mga kapatid, sa mga oras nito. Sa ating pagtatapos, ang sabi nga niya, kumbaga, do not be deceived by counterfeit joy that this world offers. Huwag tayong magpataya sa akala natin tunay na kagalakan na inaalok ng mundong ito. Maging maingat ang paalala ni Pablo ng Diyos. Learn to live with the purpose of an outlook of eternal destiny. Pag-aralan mo na magkaroon na ang buhay natin ay may layunin kung ano mangyayari sa buhay natin pagkatapos natin sa buhay na ito. Kasi Jesus Christ is eternal God in human flesh. At ang sabi nga niya rito, only a relationship with Jesus Christ can make you spiritually good. Tanging si Jesus Christ lamang ang makapagpupuno sa mga kinakailangan natin. At ang sabi nga niya rito, the person who experience to be alive in relationship with Christ share this truth of love for others to bless them, to live in hope of lasting joy, and encourage them that they can be victorious over sin. Salamat. Lord God, sa oras dito, ang aming pagpupuri, pasasalamat Panginoon sa katotohanan na pinagkaloob mo sa mga sandalin ito. Dalayan ko po na tunay nga na, Lord God, ang mga katotohanan ipinaalala mo. Lord God, may sa pamuhay po namin, Panginoon. Hiling namin ang mga katotohanan ito, O Diyos, upang na sa patuloy na maging buwan isenyo kami sa mga taong aming nakakasalamatan. Lord God, maraming salamat po, Diyos, sapagkat minsan pa pinaalalahanan mo kami, Panginoon. Lord God, ikaw, Panginoon sa Kristo, ang siyang nagpupuno, nagbibigay ng kaganapan o ano ang tunay na organ ng buhay. Kaya muli, ang papuri, parangal at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Ito po, Diyos, ang aming samdalamin na may pasasalamat in Jesus' name.